Dalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit hindi Wala. ka pupunta, Sen? wala naman ako ma-expect eh. Kayo po, ano masasabi ninyo sa... Kaya na, itong si Robin Padilla mga pre, ay hindi daw po hindi daw po pupunta, hindi daw po, pasensya na maulan, kaya medyo maingay yung mic natin. Hindi daw po pupunta si Robin Padilla sa SONA ng Pangulo. 'Di ba? Senador, hindi pupunta. Bobo ka na nga, wala ka na nga ambag sa Pilipinas, hindi ka pa pupunta sa SONA. Pero nakakapagtaka mga pre, eto po, si Robin Padilla willing pong pumunta sa burol ni Mima Alicia. Pero pagdating sa SONA, ayaw niya. Kinuta, gusto niyang puntahan yung burol ni Mima Alicia. Pero pagdating sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niya po. Kaya magbubo talaga eh. Mas gusto ni Padilla na gamitin yung patay. Diba? Gagamitin niya yung patay para sa pansarili niyang interes. Diba? Pero pag SONA po ng Pangulo, ayaw niya. Kaya, minura ka na nga ni Mima Alicia eh. Minura na ang kapal na mukha mo. Ruben Padilla, minura-mura ka na. Pinuta-puta ka na ni Mima Alicia. Nung namatay yung tao, magpapaka-plastic ka, pupunta ka? Walang hiya ka talaga, no? Wala ka talagang hiya, di ba? Ang kapal. Panglimang SONA ni BBM. Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit hindi Wala. ka pupunta, Sen? wala naman ako ma-expect eh. Alam mo. Pwede ba makikain? Alam mo. Gusto ko diretso. Ayaw niyo pumorma doon. Sayang naman yung nakabarong na 20 million na naman ang pagkain. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano pa ako, Han? Nga naman. Uy, may ano pala, bingot. Ayusin mo bingot, baka hindi ka maintindihan ni Padilla. Alam mo itong itong bingot na to na kasama ng Banateros? Pag nagsasalita, parang kumakain ng tae. Ha? Wala eh. Ayusin mo naman yung bunganga mo. Forma, pero wala yung tura. Agree ako doon. Sir. Ay. Gusto Like, gusto. Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Kung basta nag-graduate tayo sa middle income status, so upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us 50 years bago mag-UMIC, maka-upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na 4,950, almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin, 50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and Amerika. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ano pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat naka-UMIC na tayo, nakaangat na kung hindi nagka-COVID. Yung panahon. Yan na nga yung problema eh. Dapat nakaangat na tayo. Kaso yung COVID, sinamantala naman ni Rodrigo Duterte. Maraming mga Pilipino yung nahirapan, bumagsak yung economy ng Pilipinas. Bagsak. Tayo po ang pinakamatagal na COVID sa bansa. Pilipinas po pinakamatagal. Bakit? Pinagkaperahan po ng gobyerno ni Digong yung COVID eh. Kaya nagka-leche-leche po tayo. Bumagsak yung economy natin. Maraming natanggal sa trabaho. 'Di ba? So, naging Pangulo ngayon si PBBM. Unti-unti niyang inaayos to. Hindi po instant. Dahan-dahan. Mas maganda po yung dahan-dahan kumpara sa mabilisan. Kasi ang mabilisan, pag bumangga ka, wasak ka. Eto po ngayon, inaayos po ng Pangulo yung kapalpakan ni Rodrigo Rua Duterte.
Yun. 'Di ba? Si Digong suna ng suna noon. Ano bang pinagmalaki niya? Yung mga yung mga natanggal sa trabaho. Yung minura yung jeepney drivers, minura si Santo Papa. Tama, Santo Papa. Yung Diyos, minura. Yan ba yun? Yung sasabihin niya sa sukunan niya, 'di ba? Nakakahiya. Nakakahiya ang inyong pangulo ng mga tanga. Tuloy po natin. ni Pangulong Duterte. Ano, isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasenso ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary... Tangina, yung problema ni Digong, yung gusot ni Digong, isisisi mo kay PBBM. Diba? Hindi mo maintindihan. Intindihin mo kasi, sa bagay, hindi mo maintindihan dahil isa ka rin bobo. DDS kang bobo ka. Hindi mo maintindihan talaga. Kasi, sabi ko nga, pag DDS, automatic bobo, hindi talaga makaintindihan. Pero kung malawak po ang iyong pag-unawa, isipin nyo muna sa panahon ni Digong. Bagsak tayo. Pagpasok ng Pangulo, inaayos ng Pangulo. Unti-unti tayong umaangat. Unti-unti nating nababawi yung mga nawala sa atin noon. 'Di ba? Yun yung hindi nyo makita kasi ang gusto nyong isaksak sa isipan ng mga tao, negatibo. 'Di ba? Kahit nakikita nyo yung positibong ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo yan sasabihin sa inyong interview. Bakit? Kalaban nyo yung Pangulo eh. Diba? Bakit hindi nyo sasabihin? Para masira yung Pangulo. Diba? Kasi yung gusto nyong ipalit sa Pangulo, si Sara na bobo. Diba? So, tuloy po natin. ko dyan sa economic policies natin. Overspending. No? Ang ating budget taas ang taas taon-taon. 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending. Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Diba? At patong-patong na VAT yan. Overspending. Yung iba, ninakaw pa ni Sara. Diba? Dahig-dahig lang si Sara. Abroad lang. 20 million plus yung nagastos. Hindi naman nakikinabang yung taong bayan sa kanyang pa-travel-travel. Siya lang po yung nakikinabang. Diba? So, sayang talaga yung pera. Yan, nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kaya Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos. Sobrang nakaw. Maleta issue, nagsimula sa panahon ni Digong. Sobrang pagnanakaw. Di ba, sa panahon ni Digong, hindi natin malaman kung saan napunta yung mga pera na yan. Di ba? Tingnan nyo yung kabahay ni Digong. Ewan ko saan lugar yun, pero ngayon, wala na po. Parang ghost town na. Wala nakatira, sira-sira yung pabahay, may mga damo-damo na yung mga bahay. Yung iba walang pinto. Yun yung build ni Digong. Gumawa lang ng proyekto para makapagnakaw ang gobyerno ni Digong. Si Rodrigo Rua Duterte mismo. Pag may project yung mga yan, masaya. Kasi may budget. Papagawa ka ng pabahay, kukurakutin mo yung pagpalagay natin 60%, kurakutin mo 70%. At least may maitayo ka lang na makita. Pero hindi mo natatapusin yan. Yung amo nyo, magnanakaw yan. Kaya nga, nagdudusa ngayon sa dahig eh. Sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw. So dito, hindi kaya dahil isang din dito yung form of government natin na meron, kung saan yung corruption is really open dito sa presidential form of government, which is yung sa Vietnam, socialist republic sila eh. So tulad nga yung sinasabi pinupush ni Sen. Robin, yung baka panahon na para magbago tayo ng form of government. Actually, matagal na dapat tayo nagpalit ng form of government. O at least, baguhin yung konstitusyon, yung saligang batas. Ang problema, too late na in the day ngayon.
Tapos na eh. Dapat, halimbawa, si Inday Sara, maging presidente sa 2028, dapat yan ang unang-una niyang, Ayun, umaasa talaga kayo magiging presidente yan. Nakikita ko sa bulang kristal ko eh. Minsan napapanaginipan ko pa na si Sara Duterte, hindi na yan makakatakbo pa sa kahit anong sangay ng gobyerno. Palagi ko pong ano yan, pag natutulog na ako, napapanaginipan ko. Minsan sinecheck ko yung bulang kristal ko, nakikita ko po. Si Sara nyo, wala nang pag-asa yan. Kaya wag na kayong umasa pa. Diba? Anyway, ito po, dugtong po natin itong balitang ito. Nakakatawa, no? Nasaan na kaya sila ngayon? Ito po, pakita ko po sa inyo. Ito DOJ approves cyber libel perjury raps versus Baligod at saka 18 Malita boys. So, ayun, may mga kaso na po sila, no? Cyber libel. Congratulations, Malita boys. Sabi nyo, nasa katotohanan kayo, di ba? Tuloy-tuloy nyo lang yan. Sagutin nyo, harapin nyo yung mga kaso sa inyo ngayon. Kumusta yung 350,000 na binayad sa inyo? Ubus na ba? Wala na ba? Bayad ba kayo ng 5 million? Hindi, di ba? Hanggang 350 lang. Kawawa naman tong mga to. Mga hampas lupang, mga pangit na mga tumitira pa ng puno ng saging tong 18 na Maleta boys na to, no? Ang papangit nyo na nga, nako, makukulong pa kayo. Yung mga pangit, dapat sa kulungan ng bagsak. Maleta boys, hampas lupang kulangot ng mga pangit yung pagmumuka. Deserve nyo makasuhan ng cyber libel. Ngayon, susunod kayo sa amo nyong si Mike Defensor. Diba? Iniwan na kayo ng mga senador. Wala nang may hawak sa inyo ngayon. Ang tanong, nasan kayo nagtatago ngayon? Diba? Deserve nyo yan, mga hindot kayo. Nagpa-picture lang kay General Torres, sasabihin, binigyan rin yan ng malita. Diba? Binigyan rin yan ng malita. Pag hindi kumampi sa kanila, lahat may maleta. Pinanginang yan. Diba? Lahat na lang talaga. Sasabihin, may malita rin yan, may malita rin yan, may malita rin yan. Tarantado. Ay, nako. Ayun po, ano po yung opinion ninyo dito sa 18 kargargor na to? Comment naman para mabasa po natin yan, mga pre. At pakihulaan na rin kung ano yung mangyayari sa kanila in the future. Sila ba ay magtatago o makukulong? Malamang sa malamang, cyber libel kakasuhan kayo. Magkakawarant kayo niyan. Pag nagkawarant kayo, ikukulong kayo. Ang tanong, sino magpipiyansa sa inyo? Ayun ang tanong, sino ang magpipiyansa? Good luck, mga tanga.